Ang kwento na ito ay para ito sa mga matatanda na nawalan na ng pag-asa sa buhay. Pakinggan nyo ito na masasabi nyo na hindi pa huli ang lahat. Kahit gaano pa yan kalaki ang edad mo ngayon o gaano ka pa katanda ngayon, may pag-asa ka pa rin magtagumpay sa buhay at ipulso ang passion mo sa buhay. Si Pedro ay isang executive na nakatira malapit sa kanilang Juan. Pinilit siyang umalis na kanyang trabaho ilang buwan na ang nakaraan. Sinabi sa kanya ng kumpanya na ito ay dahil sa isang bagong plano sa muling pagsasaayos, ngunit naniniwala si Pedro na ang kanyang edad na 65 ang nasa likod ng desisyon. Sabi ni Juan, naiinis ka ba sa pagiging biktima ng diskriminasyon? Hahabol ka ba sa kanila? Tanong kay Juan ni Pedro. Tumawa siya ng malungkot. Sabi ni Pedro, hindi ako nawalan ng trabaho, nawalan ng serbisyo ang kumpanyang tinatrabahuan ko. Huminto siya. Pagkatapos ay idinagdag, sa paraan ng pagtingin ko, kakapromote ko lang mula sa kindergarten hanggang sa grade 1. Anong ibig mong sabihin? Tanong kay Juan sa kanya. Sabi ni Pedro, bueno, halimbawa, noong nagtapos ako ng high school, umakyat ako mula sa hagdan ng grade 1 at sa susunod pang mga hagdan sa pamamagitan ng pag-aaral at pagkatapos nun, umakyat na naman ako sa kolehiyo. Gumawa ako ng isang hakbang pasulong sa aking edukasyon at pag-unawa sa buhay na pangkalahatan. Ang aking karera ay isa pa yung hakbang at marahil ang ilang hakbang ngayon ay nagpapalaya sa akin sa mga bagay na matagal ko nang gustong gawin na hindi konektado sa mga passion ko sa buhay. Ngayon ay nakalaya na ako at ibibigay ko na ang lahat ng aking atensyon sa buhay sa pagkahilig ko sa pagkuha ng mga litrato at sa Arts Institute. Nang maglaon, naglakbay si Pedro sa buong mundo sa bawat lugar ng kanyang binisita, kumuha siya ng dosi-dosi ng mga rolyo ng pelikula pagkakaroon ng interes sa isang bagay na pakipakinabang sa labas ng kanyang sarili. Ano ang lesson? Maging masigasig sa mga bagong malikang ideya. Gumawa ka ng spiritual na pag-unlad at patuloy na matuto at mag-improve sa mga bagay na gusto mo. Sa ganitong paraan, nananatili kang bata sa puso dahil ikaw ay nagugutom at nauuhaw sa mga bagong katotohanan at ang iyong katawan ay nagpapakita ng iyong pag-iisip sa lahat ng oras. Ito, bigyan kita ng mga example sa mga taong naging successful sa kabila ng kanilang mataas na edad na hindi nila ginawang hadlang ang mga excuses sa pagtuto ng kanilang bagong hilig. Si Marcus Porcius Cato, ang makabayang Romano, ay natuto ng Grego sa edad na 8 years old. Naabot ni Madam Ernestine Scaman Hike ang dakilang German-American contralto sa peak ng kanyang tagumpay sa musika pagkatapos niyang maging lola. Ang philosopher na Grego na si Socrates ay natutong tumugtog ng mga instrumentong pangmusika noong siya ay 80 taong gulang. Si Michelangelo ay nagpinta ng kanyang pinakadakilang mga canvases sa 80 years old. Sa 80 years old, nanalo si Zeus Simonides ng premyo para sa tula. Tinapos ni Johann Wolfgang von Goethe ang Faust at sinimulan ni Leopold von Ranke ang kanyang History of the World na natapos niya sa 72. Si Alfred Lord Tennyson ay nagsulat ng isang napakagandang tula, Crossing the Bar, sa ika-83. Si Isaac Newton ay masipag sa trabaho malapit sa 85. Sa ika-88, si John Wesley ay namamahala, nangangaral at gumagabay sa Methodism. Ilagay natin ang ating mga senior citizens sa mataas na lugar at bigyan sila ng bawat pagkakataon na magbunga ng mga bulaklak ng parang paraiso. Kung ikaw ay nagretiro na, maging interesado ka sa mga batas ng buhay at sa mga kababalaghan ng iyong subconscious mind. Gumawa ka ng isang bagay na gusto mong gawin, mag-aaral ka ng bagong paksa at mag-imbestiga ng mga bagong ideya. Ito, meron akong isinulat na libro kung paano ka makapagretiro na meron kang time freedom at magagawa mo yung gusto mo sa buhay while you are enjoying your life. Itong libro na ito, tuturuan ka kung paano makapag-invest at kung saan ka na platform mag-invest ng pera. Makakatulong rin ito sa iyo kung paano ka makapag-start magnegosyo at kung paano mo makita ang purpose mo sa buhay at ang mga hilig mo. Sa halagang $399 lang, pwede ka na makapagsimulang makapag-invest at magretiro. Siguro sasabihin mo na, ang mahal naman ng libro mo, Joe, $399. Magkano ba ang halaga ng buhay mo? Tatanungin kita.
Magtiis ka lang ba habang buhay sa paulit-ulit mong trabaho araw-araw na wala ka na ibang gagawin kundi papasok, matulog, uuwi, papasok ulit, and repeat until die? Hindi ka ba nagsasawa sa cycle ng buhay mo? Para kang daga na tumatakbo sa cage na walang patutunguhan. Hanggang kailan ka ba mananatili dyan? Hanggang hindi mo na kaya magtrabaho? Hanggang wala ng lakas ang katawan mo upang gawin ang pinapagawa sa'yo? Dahil anytime pwede ka nilang materminate dyan sa trabaho mo kung gustuhin nila. Paano na lang kung hindi mo pinaghahandaan ang pagkakawala mo sa trabaho? Paano na lang kung wala nang tatanggap sa'yo dahil mas pinili nila yung mas bata pa at mas malakas pa sa'yo? Hindi ako namimilit na bibili kayo sa libro ko. But if you miss the opportunity kung paano magpalago ng pera at magkaroon ng time freedom while you are doing your passion, I suggest to buy this book right now. That's all. Thank you.